Bago tayo magsimula, gusto ko munang magpasalamat kay Ezekiel Sanchez sa pagbibigay ng 150 gold coins, maraming salamat po. At nais ko din sabihin na gusto ko rin sanang i-recap ang request mo, ngunit sa kasalukuyan, walang response sa akin ang naunang nag-recap. Balik sa kwento, ang chapter ay nagsimula sa pagbalik ng pangkat ng McLean sa Elun Castle. Sa loob, isang malaking piging ang idinaraos. Nag-uusap-usap ang mga tao, at sinabi ng isang lalaki na binibigyan nila ang McLean ng isang napakagandang pagsalubong sa kanyang pagbabalik, at lumilitaw na lahat ito ay ayon sa utos ng prinsipe. Sinabi ng isa sa mga kabalyero na dahil nasa digmaan sila, ang lahat ay naka-full gear, at juice lang ang inumin sa halip na alak. Bukod pa rito, naruroon ang lahat ng pangunahing tao ng mga paksayon. Kaya, nagtatanong ang mga naruroon na kabalyero kung plano ba ng prinsipe na ituring si McLean bilang isang border count. Nagtatanong ang isa sa kanila kung nasaan si Count Beffrose, at ang kanyang kaibigan, habang humihigop ng juice, ay sumagot na sinabi ni Beffrose na pagod siya at nagpahinga. Nang marinig ito, ang isa ay umiwas ng tingin at naghanda na humigop mula sa kanyang baso habang may iniisip. Sa ngayon, mukhang may isa pang pangunahing kapangyarihan ang sumali sa paksayon. Makikita si Logan na nakikipag-usap kay Jordan, at sinimulan niya sa pagtalakay sa kanyang nabaling pangako ng pag-atake sa likuran, nag-aalok ng kanyang pinakamataas na taos-pusong paghingi ng tawad. Nang marinig ito, sinabi ni Valtermin kay Logan na huwag itong alalahanin, dahil sa totoo lang, ito ay isang hindi makatwirang sitwasyon. Pagkatapos ay tiningnan niya si Logan, at sinabing siya ay nagkamit ng ibang uri ng tagumpay sa militar. Tumingin kay Jordan, naisip ni Logan na habang mas nakikita niya ito, mas hindi bagay ang kanyang palayaw. Nagtataka siya kung ang isang nagliliyab na espada ay talagang babagay sa isang malamig na ahas. Nagpasalamat si Logan kay Jordan sa pag-unawa, at sinabi ni Jordan na natural lamang iyon. Pagkatapos ay sinabi niya na sa mga nakakamit ng merito, dapat bigyan ng nararapat na gantimpala, ito ang isa sa kanyang pangunahing prinsipyo. Nang marinig ito, naisip ni Logan na ito na ang oras para sa kanya na magdala ng ibang bagay sa diskusyon. Tinanong niya si Jordan kung ang ibig sabihin nito ay tanggap na ang kanyang mga kondisyon. Mukhang ang lahat ay nakatingin na sa kanila. Nanatiling tahimik si Jordan sandali. Pagkatapos ay ngumiti siya, at sinabi kay Logan na bibigyan niya sila ng positibong pagsasaalang-alang. Gustong sabihin ni Jordan ang iba pa, ngunit pinutol siya ni Logan. Muli niyang sinimulang isa-isahin ang mga bagay na gusto niya, ang pagkilala sa teritoryo ng Bifrost, kalahati ng Kalia Marquis, at huli ang titulo ng Count. Ngumiti si Logan, at tinanong niya si Valtermin kung maaari niyang ituring ang mga iyon bilang isang green light. Nang makita ito, nanatiling tahimik si Jordan. Tiningnan ni Jordan si Logan, at tinanong kung hindi ba niya sinabi na bibigyan niya ng positibong pagsasaalang-alang ang mga iyon. Sinabi niya kay Logan na hindi ito isang bagay na maaari niyang desisyonan ng mag-isa, habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Sa puntong ito, mukhang may nangyayari kay Logan. Sa kamay ni Jordan sa kanyang balikat, nakaramdam siya ng kakaibang aura. Ngumiti si Jordan at sinabi kay Logan na maganda ang kabataang katapangan, ngunit dapat ding isaalang-alang ni Logan ang kalagayan ng kanyang nakatatanda. Mukhang nahihirapan si Logan na sumagot. Habang nangyayari ito, hinigpitan ni Jordan ang kanyang kapit, at naintindihan ni Logan. Pinipigilan ni Jordan ang aura ng kanyang kalaban at ginagawa silang psikolohikal na umurong, sa paraang napakatalam na hindi napapansin ng kaaway, at sinabi ni Logan na ito ay isang napakahusay na kasanayan. Yumuko si Logan at sinabing maaaring lumabis siya at humingi ng tawad kay Valtermin. Habang nasa balikat pa rin ang kamay nito, sinabi ni Jordan na hindi kailangan iyon, dahil nangyayari yun kapag bata pa, habang mukhang nanginginig si Logan sa ilalim ng aura ni Jordan. Nang makita ito, naisip ni Logan na ayos lang. Sa huli, nakuha na niya ang gusto niya. Nagpatuloy si Jordan, sinabing kung iisipin niya, ang mga sandata na ginamit ni Logan sa pagkakataong ito ay medyo kahanga-hanga. Pagkatapos ay tinanong niya si Logan, tinatanong kung isa sa alang-alang ba niya ang pagbabahagi ng mga iyon sa kanya. Dahil sa mga iyon, madali nilang mapapanalo ang digmaang ito, at naiirita si Logan, sinasabing parang nag-aanunsyo si Jordan ng isang free will.
Sinabi ni Logan na paumanhin, ngunit wala na silang reserba, kaya medyo mahirap. Muli, ginamit ni Jordan ang kanyang kakayahan, at tinanong si Logan kung ganoon nga. Muli, mukhang napilitan si Logan na sabihin na talagang, lubos siyang humihingi ng tawad, ngunit hindi ito ang iniisip niya. Sa kabila nito, ngumiti si Jordan. Binitawan niya ang balikat ni Logan at sinabing masyado niya itong nahawakan ng mahigpit. Sinabi niya kay Logan na umalis at magsaya ng kaunti at magpahinga. Lumingon siya kay Logan at sinabi na mukhang malapit na ang susunod na labanan. Tumingin pabalik sa kanya, naisip ni Logan na talagang bastos si Valtermin. Salamat sa kanyang Force Core na nagpo-protekta sa kanyang espiritu, nagawa ni Logan na labanan ang kakayahan ni Jordan. Kung hindi dahil doon, ganap na sana si Logan na namamanipula. Tumalikod si Logan para umalis, at nagtataka kung ito ba talaga ang dapat gawin ng isang superhuman. Habang ginagawa niya ito, may nagtanong kay Logan kung wala talagang magagamit. Ito si Lucian, na nagsasabi kay Logan na maaari siyang magbigay ng sample o isang blueprint. Lumingon si Logan, sinusubukang alalahanin ang pangalan ni Lucian, at naisip niya na ang mga miyembro ng paksayon ay nagdudulot ng gulo pagkatapos ng isa. Sinabi ni Logan kay Lucian na hindi naman partikular na mahirap ang blueprint, ngunit kahit magsimula silang gumawa ngayon, magtatagal pa, kaya nagdududa siya kung magagamit ito. Itinuro ni Lucian ang kanyang daliri kay Logan, at sinabing kung puwersahin nila ang lahat ng kanilang kakayahan, maaaring magawa nila ito sa maikling panahon. Nang marinig ito, sinabi ni Logan na kung ganoon ang pagkakasabi ni Lucian, hindi siya makakatanggi, na tila ikinagulat ni Lucian. Nagkamayan si Lucian at Logan, at naisip ni Logan na syempre ang mga crossbow ay gagawing mahina, tulad ng ginamit ng mga wolves, at ang liberation ay ibibigay bilang isang ganap na peke. Ngunit gayunpaman, sinabi niya kay Lucian na sa huli, pare-pareho na sila sa isang bangka ngayon. Sa huli, wala silang oras para i-verify ito. Ilang araw pagkaraan, tila sila ay muling nasa larangan ng digmaan. Isang lalaki, pawis na pawis, ang naghanda na magsalita. Mukhang nakakagulat ang mga ekspresyon ni na Logan at Patrick, at sinabi ng lalaki na papatayin niya ang lahat ng hanggal na bastardo ng pangalawang prinsipe, dudurugin sila. Tumingin sa kanilang kaaway, tinanong pa ng pangalawang prinsipe si Jordan kung mayroon silang ganoong night order, at sinabi ni Jordan na hindi siya sigurado. Nagtaka pa si Jordan kung ano ang iniisip nila sa paglalagay ng mga iyon sa Vanguard. Mukhang ang lalaking nagsasalita ay ang Kairos Knight Captain, Intermediate Knight Alan. Tumingin sa kaaway na sumusugod pasulong, nagtaka ang hukbo ni Valtermin kung ang kanilang buong hukbo ay binubuo ng mga mersenaryo, at sigurado sila na kahit ang kapitan ay intermediate level lamang, ngunit mukhang matibay ang kanilang kagamitan. Nang makita ito, ngumiti ang mga kabalyero ng pangalawang prinsipe. Isa sa kanila ang sumulong, at sinabing siya mismo ang magpapabagsak sa kapitan. Habang sumusugod pasulong, nang inig sa takot, sinabi ng kapitan na upang patunayan ang kanilang kawalang kasalanan, ang kanilang night order ay kailangang manguna. Mukhang napag-usapan na iyon sa mga saradong silid. Mukhang ginawa nila iyon dahil sa iniisip ni na Douglas at ng kanyang kamahalan. Pinaghihinalaan nila na inilabas ng Kairos ang lokasyon ng base sa supply kay McLean. Bumangon si Kairos mula sa kanyang upuan at sinabing kung gusto nilang iwasan ang mga hinala, ito lang ang pagpipilian. Ibinigay ng lalaki sa kapitan ang isang piraso ng papel at sinabi sa kanya na aalagaan niya ang kanyang pamilya habang buhay. Lumapit si Kairos at sinabihan siya na huwag mag-alala tungkol dito, at nakiusap na ibigay ang kanyang buhay para dito. Kaya ito ang ginagawa ng lalaki. Sumugod siya sa labanan, at sinabing handa na siya para dito. Habang lumalapit siya, nakikita niya ang pagngiti ng kabalyero ng pangalawang prinsipe. Binigyan ng kabalyero ng aura ang kanyang sandata, at sumigaw siya sa kapitan ng Kairos na mamatay. Pagkatapos ay sinimulan niyang patamaan ang lalaki. Habang nangyayari ito, inactivate ng kapitan ang scroll na nakuha niya kay Kairos, na naglabas ng asul na spell. Mukhang lahat ng tao at bagay sa paligid nito ay hinihigop sa isang black hole. Ang spell ay talagang napakalakas. Walang natira sa kapitan ng mga kabalyero ng mga wolves. Nang makita ito, gulat na gulat sina Logan at Patrick. Maging si Jordan o ang pangalawang prinsipe ay hindi makapaniwala.
Sa katotohanan, mukhang ginamit ng kaaway ang isang cold scroll, at ang mga kabalyero ay agad na nagyelo. Ang lalaking ito ay parang isang White Walker. Tiningnan ang nangyari, nakanganga sa hindi paniniwala si Jordan, ang pangalawang prinsipe, at ang lahat ng nasa paligid. Ngunit nagbago ang ekspresyon ni Jordan sa sumunod na segundo tungo sa galit, dahil ang lahat ng kabalyero na malapit ay nakulong sa isang higanting blok ng yelo. Naiinis na sinumpa ni Jordan ang pangalan ni Juan. Ito po ang latest chapter mga lods. Salamat sa panunood.